Si Mei Mei Ling o kilala sa tawag na Michelle ay pinanganak noong January 29, 1991 na lumaki sa probinsya ng Chengdu, Sichuan Province of China. Si Michelle ay nangarap na makapag-aral sa Australia. Dahil na din sa naging magandang grades na meron ito, ay hindi ito naging imposible para sa dalaga. Namatay ang tatay ni Michelle sa isang lindol noong sa China noong taong 2008 at ang tanging nagpalaki sa kanya ay ang kanyang ina. Agad namang sinuportahan ni Mei Junlu, ang ina ni Michelle, ang pangarap ng anak. Alam ng ina na magiging maganda ang buhay ng anak sa pagpunta nito sa Australia. Noong taong 2011 ay nag-enroll si Michelle sa University of Technology sa Sydney, Australia. Si Michelle ay tumulay sa kanyang tiyahin na kapatid ng kanyang ina na noon ay naninirahan sa Australia. Meron itong dalawang anak na mas bata sa dalaga at kasama nila sa bahay. Noong 2012 ay muling nagpakasal ang kanyang tiyahin sa isang binata na mas bata ng 20 years dito. Ito ay si Derek Barrett na noon ay unemployed. Ito ay dating IT specialist. Simula nang kinasal ang dalawa ay doon na din nanirahan si Derek. Simula noong kasal ay naging maganda ang samahan ng pamilya. Nagpatuloy ang magandang grade ni Michelle sa kanyang eskwelahan at ito ay nagkaroon din ng part-time na trabaho habang siya ay nag-aaral. Ngunit, noong 2016 ay madalas wala sa bahay ang kanyang tiyahin dahil na din sa trabaho nito. At ang dalawang anak nito at ang asawa ang kanyang madalas nakasama sa bahay. Noong April 2016 ay umalis ang tiyahin nito para sa isang business trip. Mahilig lumabas si Michelle kasama ang kanyang mga kaibigan. Matapos nilang mamasyal noong April 21 ay masayang nagpaalam pa ang mga ito sa isa't isa. Ngunit ito na pala ang huling beses na makikita si Michelle ng buhay na kanyang mga kaibigan. Sumakay sa bus si Michelle sa station na malapit sa University of Technology sa Sydney, papunta sa isang shopping mall sa downtown. Makikita pa sa kuhan noon sa city na mag-isang nagsha-shopping si Michelle sa Pitt Street sa Central Business District ng Sydney. Makikita sa kilos ng dalaga na anyway parang isang normal na araw lang iyon para sa kanya. Matapos mag-shopping ay makikita din sa CCTV na sumakay siya sa St. James Railway Station noong bandang alas 4 ng hapon. Noong gabing iyon ay nakipag-usap pa si Michelle sa kanyang mga kaibigan at pamilya online. Ito ay nakagawian ng gawin ng dalaga araw-araw. April 24 ay umalis si Derek para sunduin ang asawa nito sa stasyon ng tren. Matapos makauwi sa bahay, tinanong ng tiyahin si Michelle. Ang sabi ng asawa nito ay ilang araw niyang hindi nakikita ang dalaga sa bahay. At ang mga anak naman nito ay madalas mag-sleepover sa bahay ng mga kaibigan. Ayon pa kay Derek ay madalas lumabas si Michelle tuwing gabi kasama ang mga kaibigan. Labis na nag-aalala ang tiyahin dahil nang sinubukan niyang kontakin si Michelle ay naka-off ang cellphone nito at hindi din online ang social media account nito. Nang puntahan ng tiyahin ang kwarto ni Michelle, maayos naman ito at kompleto ang mga gamit ng dalaga. Dahil sa ilang araw na pagkawala ni Michelle ay agad itong nireport ng tiyahin sa police station at sa embassy ng China sa Sydney. Pinaalam din ng tiyahin sa pamilya ni Michelle sa China ang nangyari sa dalaga. Sa police station ay agad nagpaliwanag ang mag-asawa ukol sa nangyari. Pinaliwanag ni Derek kung kailan niya huling nakita si Michelle at ang tiyahin naman ito ay sinabing kakauwi lang niya galing sa isang business trip. Noong araw din iyon ay lumabas ang balita na may isang hindi kilalang babae ang nakitang walang buhay na lumulutang malapit sa Snapper Point. 80 miles ang layo mula sa bahay ng tiyahin ni Michelle. Noong araw din iyon ay lumabas ang balita sa mga news channel sa Australia na di umano isang asya ng babae ang nakitang walang buhay at nakalutang sa isang blowhole sa Central Coast. Sa balita ay tinatayang nasa 20 to 30 years old ang hindi pa nakikilalang babae. Agad naman dinala ng rescue team ang katawan ng babae sa morgue para ma-examine. At dahil na din sa report na natanggap nila ng araw na iyon ay agad pinagkumpara ang description ni Michelle sa nakitang bangkay. Agad pinalam ng pulisya sa tiyahin ni Michelle ang nakakalungkot na balita na ang nakitang bangkay ay napatunayang si Michelle na. Agad namang pinaalam ng tiyahin sa pamilya ni Michelle ang kalunos-lunos na nangyari sa dalaga. Lubos na kinalungkot ng pamilya ni Michelle ang nangyari, lalo na ang kanyang ina. Agad nagpunta ang ina ni Michelle sa Australia nang malaman ang nangyari. Lumabas ang report galing sa medical legal. Ayon sa report ay higit 30 stabs o saksak ang natamo ng dalaga sa buong katawan at napag-alaman din na ito ay pinagsamantalahan.
Agad-agad nag-imbestiga ang mga pulis kung sino ang posibleng gumawa nito sa dalaga. Ang unang person of interest ay si Derek dahil ito ang kasama ng dalaga sa bahay. Ayon sa salaysay ni Derek sa mga pulis, ang huling kita niya daw dito ay noong Friday ng gabi, 2 araw bago matagpuan ang katawan ni Michelle. Ayon pa dito ay nanood sila ng pelikula noong gabing iyon at pagkatapos ay natulog sa kanilang kwarto. Kinabukasan nang siya daw ay magising ay wala nang dalaga sa bahay at noong gabi ay hindi pa din daw ito umuwi at inakalang gumigimik kasama ang mga kaibigan. Pero na sumunod na araw ay hindi pa din niya nakikita si Michelle kaya nag-text at nag-chat siya dito pero ito daw ay hindi nag-reply sa kanya. Hindi kumbinsido ang mga pulis sa salaysay ni Derek. Agad pang pronasyon si Derek ukol sa nangyari kay Michelle at pinakita nila dito ang kuha ng CCTV noong April 24 na ang kanyang sasakyan ay nakitang nagpunta sa Snapper Point at nagpagas matapos bumili ng inumin. Malinaw ang kuha ng CCTV. Agad nag-file ang mga pulis ng kaso sa nangyari kay Michelle at si Derek ang pangunahing suspect. Kinumpiska ng mga pulis ang cellphone na pag-aari ni Derek at pinasuri sa mga ID ng pulisya. Na-recover ang iba't ibang video na kuha sa cellphone nito. Makikita pa sa isang video ang kuha ng isa sa mga anak ng tiyahin Michelle na naliligo sa banyo. Tinatago ni Derek ang camera bago pa man pumasok sa banyo ang dalaga upang hindi ito mapansin. At meron pang video si Derek na nasa loob ng kwarto nito, nakalapit ang kama ng dalaga at nagsasarili. Nakita din ang video kung saan makikitang naliligo si Michelle sa banyo. At ang video ng paglapastangan ni Derek sa dalaga ng paulit-ulit simula nang mawala ito. Makikita sa video na nakatali ang kamay at paa ni Michelle sa kama ng walang damit. Hindi lalampas na 15 videos ang nakita sa cellphone ni Derek. Ito ay mga kuha ng paulit-ulit na paglapastangan kay Michelle at nang magsawa ay pinatay niya ito. Isa din sa na-recover na video ang walang awang pagsaksak niya sa dalaga hanggang mawalan ito ng buhay. Agad din kinausap ng mga pulis ang isa sa mga anak ng tiyahin ni Michelle at ayon dito ay nakakaranas din siya ng pang-abuso kay Derek ngunit natatakot magsumbong sa kanyang ina dahil tinatakot siya nitong papatayin sila nito. Agad kinasuhan si Derek ng mga pulis at pamilya ni Michelle. Ang ina ni Michelle ay hindi pa din makapaniwala sa nangyari sa anak. Lubos na kinalungkot ng pamilya nang malaman kung anong pinagdaanan ng dalaga. Malakas ang ebidensya ng mga pulis kay Derek at wala itong kawala sa kaso. Pero hindi sapat na makulong na ito sa ginawa nito sa dalaga.